Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Kami po Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos na ang taginit at opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-ulan ayon sa pag-asa. Kaya puspusa na ang mga paghahanda lalo kontra baha. At ang nararanasan ng pag-ulan, titindi pang lalo sa mga susunod na buwan pagpasok ng El Nino. Posible raw yan sa Oktubre o Nobyembre ayon sa pag-asa. At narito po ang pagtutok ni Maki Pulido. Nang magsimulang umulan, bumili na si Marites ng ilang sako at hinanda na ang mga flashlight. Ang nakaabang na sako ay lalagyan ng mga damit sakaling kailangang lumikas dahil sa baha. Ang appliances ipinapakiusap sa mga kapitbahay na may second floor. Panibagong pundar ulit po ng gamit, hindi po agad makabili. Tamang maghanda na dahil ayon sa pag-asa, opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Partikular na mararamdaman yan sa mga probinsya sa Western Luzon, Metro Manila, western side ng Palawan at Iloilo. Dinideclare po natin ang panahon ng tag-ulan dahil dun po sa mga magsasaka natin na umaasa sa tubig ulan and also sa mga water resources management sector para po ito na po yung hudyat na malalamanan na yung ating mga dams. May takdang dami ng ulan na kailangang maitala ang pag-asa sa mga monitoring stations nito sa loob ng ilang araw bago nila ideklara ang tag-ulan. Ngayon pa lang ilang lugar na nga ang nakararanas ng malakas na ulan. Nakaranas na ng pagbaha ang 52 barangay sa lungsod ng Iloilo dulot ng malakas na pag-ulan. Nagdeklarang wala munang face-to-face classes ngayong araw sa Iloilo City mula preschool hanggang senior high school. Samantala, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Busuanga at El Nido, Palawan dahil sa pag-ulan. Kaninang umaga nagkaroon ng kaunting pag-ulan sa Bataan. Pero pinaghahandaan din ng pag-asa ang pagpasok ng El Nino na posible raw ang pagsapit sa Oktubre o Nobyembre. At base sa nakaraang datos, posible raw na magdala ito ng mas matinding pag-ulan. Based po sa historical record, medyo marami po tayong ulan na natatanggap sa panahon ng tag-ulan or habagat bago or habang paparating ang El Nino. Tinitiyak naman ng MMDA na 100% operational ang nasa 71 pumping stations. Pero hindi malayong masira ito kung matambakan ang mga basurang itinatapon sa mga estero. Kaya sa cleanup operation ng Hagonoy Creek malapit sa Hagonoy Pumping Station, muling nakiusap ang MMDA na itapon ang basura sa tamang lugar dahil kung masira ang pumping station, baha na ang kasunod. Dito pa lang sa Hagonoy Creek, 600 kilos na ng basura ang nahahakot kada taon. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa bawat LGUs regarding paglilinis po ng ating mga steros at pumping stations. Ito pong pumping station natin ay regular po nililinis. Nakakakuha po tayo ng around 50 trucks ng basura. Gusto ko lang po na bigyang diin na ang paglilinis po ng kapaligiran ay responsibilidad ng lahat. Kung ang nais po natin ay isang flood-free community, kailangan ho nagampanan naman natin yung lugar natin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 Oras. Kontrapila naman para sa mga dokumento ng gobyerno ang inilunsad ngayong araw. Mula NBI clearance hanggang mga permit at lisensya, lahat pwede nang applyan gamit ang isang smartphone app na pwede nang i-download. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dati nang bukang bibig ng Pangulo kung paano raw napag-iwanan ng gobyerno sa mga online transaction. Pinagbasehan niya ang isang survey kung saan lumabas sa 95% ng mga tinanong na aktibidad ay online na tulad ng shopping at banking. Pero natitirang 5% na offline, mga transaksyon sa gobyerno. We cannot do it online with government. We have to go to the office. We have to collect the birth certificate, the documentation, the clearance. And then we go to the government, to the government office, and they say, you're missing one document. Balik na naman. In 1, 2, 3. Kaya inilunsad ng gobyerno ang eGov.ph Super App na pwede i-download sa inyong mga smartphone. Imbes na pumila, dito na lang daw pwedeng kumuha ng government clearance, certification, permit at ibang dokumento. Lisensya o permit ba? Nasa parehong app ang LTO at DTI. Maglolo ng magbabayad ba? Di na rin pipila dahil nasa app ng Land Bank, GSIS at SSS. Sa ngayon ay 26 na ahensya ng gobyerno nang nasa one-stop shop app na ito.
Susunod na isasama ang mga transaksyon sa mga LGU. It simplifies the process, especially for the citizen. And there is no discretion being exercised by anyone. Eh, kung di mo ako lagyan, hindi ko ipapaano ito. Hindi ko iipiting ko ito. Yung mga ganun, mawawala na yan. We should not allow them to continue to suffer to this antiquated, corrupt, and inefficient system. Makikita rin sa app ang mga impormasyon sa mga kilalang tourist destination na meron ding e-visa portal. Dito na pwede mag-apply ng mga requirement tulad ng mga health at travel declaration. Pwede rin mag-submit ng resume. Isang pasahan lang, kita na agad ang lahat ng ahensyang may bakanting posisyon. Dito na rin pwede magsumbong ng reklamo sa gobyerno. Isa sa mga paraan para sa verification ng pagkakakilanlan sa pagrehistro sa eGov.ph app, ang National ID. Naging madali ang proseso ng pag-download at pag-register sa app ng aking subukan kanina. May mga gumagana na tulad ng application para sa NBI clearance pero meron ding mga hindi pa gumagana tulad ng application para sa e-passport. Ayon sa DICT, hindi sapat ang 10 buwan para ayusin ang lahat ng mga transaksyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno pero patuloy daw nila itong pagbubutihin sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Simula sa Hulyo na ang 5 taong tigil operasyon ng Calamba-Alabang Line ng PNR. Tiis-tiis daw dahil ginhawang ibubunga ng ginagawang North-South Commuter Railway na pamalit sa linyang yan. Nakatutok si Joseph Moro. Araw-araw mula sa Calamba, sa tren ng Philippine National Railway o PNR sumasakay si Bernard papasok sa Taguig. Tipid na sa oras, tipid pa sa pamasahe dahil 80 pesos lamang, balikan na. Nakakatulog pa ho ako sa PNR. Pero rest po yun. Pero mababago yan sa July 2 ang simula ng 5 taong tigil operasyon ng linyang Calamba-Alabang at pabalik. Balikbas ang mga suki, mas mahal ang pamasahe. Nakakalungkot pero wala tayong magagawa yun. Ayon sa PNR, araw-araw may tinatayang 500 na mga pasahero sumasakay mula sa Calamba papunta ng Alabang at sa isang buwan ay lampas 13,000. Yan ang bilang ng mga pasahero na maapektuhan kapag isinara na ng PNR yung operasyon ng Calamba-Alabang na linya nila sa Hulyo. Isasara ang linya para sa 147-kilometer North-South Railway mula Calamba hanggang sa Clark, Pampanga. Pag natapos yan, 51 bagong tren na may tigwa 8 bago na ang sasakyan ng regular na pasahero. May 7 tren naman para sa Airport Express na balik ang Clark Airport ni Iya. Elevated na rin ang mga riles tulad ng makikita dito sa Santa Rosa Station sa Laguna. Sisimula na rin ang pagbabakod ngayong Hunyo, bagamat tuloy pa ang biyahe hanggang July 2. Sapagkat magsisimula na ang fencing natin, magsisimula na baklasin ang mga riles na ito at ang mga riles na ito ay ililipat natin sa 3 location, 9 locations sa Condagua, sa Lucena, sa Naga City. Bago matapos ang taon ay inaasahang i-relocate ang tinatayang 7,000 pamilyang nakatira sa tabing riles mula Calamba hanggang Alabang. Nasabihan na ang ilan na ililipat sila sa 13 Martires, Cavite. Para sa akin nalalayo na ako talaga. Kasi ganitong nagkakaedad na po ako, dapat talaga dito sa malapit sa bahay na talaga. Saka itong hanap buhay namin, dito kami naghahanap buhay ng pang-araw-araw. Sunod namang isasara ang operasyon ng tren sa Maynila, Makati, Taguig, Parañaque sa Oktubre. Kaya sinabihan na ng DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magbigay ng mga special permits sa mga jeepney babiyahe sa apektadong mga PNR station. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tila naging hostage daw ng kanyang employer ang isang OFW sa Iraq. Nagbayad pa kasi ng ₱250,000 ang kanyang recruitment agency para lang makawala sa pang-aabuso ng kanyang amo. Ang kalbaryong pinagdaanan niya. Tinutukan ni Rafi Tima. Mahigpit na yakap ang pasalubong ng OFW na si Shelo Cacao sa asawang ilang buwan nang nag-aalala matapos siyang tila maging hostage sa Iraq. Dumating si Shelo ngayong hapon mula sa Middle East matapos magbayad ng ₱250,000 ang kanyang recruitment agency para siya pakawalan ng kanyang employer sa Erbil sa Iraq. Masaya na po. Para ko nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi na po ako makatulog dati. Kasi po nung nasa Iraq po ako, 2 buwan po akong walang punta. Ayun po, kaya talagang alam ko nag-aalala sila.
Kwento ni Shelo, umalis siya sa kanyang employer sa Oman at nagtungo ng Dubai kung saan ininganyo siya ng isang kapwa Pinoy para pumasok sa Iraq kahit alam niyang bawal. Pagdating sa Iraq, kalbaryo daw ang kanyang pinagdaanan. Kahit may sakit, magtatrabaho kasi pag hindi ka po ng trabaho, magugutom ka po kasi yung pagkain doon hindi libre. Ayon sa recruiter ni Shelo na nagpadala sa kanya sa Oman, hindi tinapos ng kanilang kliyente ang kanyang kontrata sa Oman at nagpaalam na uuwi na sa bansa. Kaya laking gulat nila nang nagpaparescue na siya mula sa Iraq. I can say po na hostage taking nag-ask po sila ng money kasi malamang sa Ate Shelo po yung worker ay yung employer niya, may binayad po siya doon sa FRA sa Iraq para makuha siya. So may contact din siya doon po malamang, and then hindi mo papayag sa employer na mapauwi si Ate Shelo nang wala silang natatanggap na money back. Matagal na raw issue ang tinatawag na cross-country kung saan sa halip na umuwi, lumilipat ng bansa ang OFW dahil sa pangako ng mas malaking kita. Bagamat walang eksaktong bilang, maraming OFW daw ang gumagawa nito. Hindi biro ang mag-asikaso ng isang cross-country dahil hindi ka basta-basta maasikaso ng ating embahada dahil wala kayong mga records doon. Kaya very, very alarming ito. Sa lahat ng aspeto talagang kailangan pag-isipan muna ni overseas Filipino worker bago niya gawin ito. Napakahirap. Hiningi namin ang reaksyon ng Department of Migrant Workers pero sa ngayon, wala pa raw silang report tungkol kay Shelo at ang kanyang pagkakarescue mula sa Iraq. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Sabi ngayon ni DMW Secretary Susan Ople, nag-uusap na sila ng mga opisyal ng UAE para sa lalong pag-higpit upang maiwasan ang mga insidente ng human trafficking. Sinagot ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang mga pangamba tungkol sa panukalang Maharlika Investment Fund o MIF. Kabilang dyan ang pangambang mahihirapan ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mandatong panatilihing stable ang presyo ng mga bilihin at lagay ng pinansyal ng bansa oras na ilagak ang mga dividendo nito sa MIF. Ani Diokno, maayos ang kondisyong pinansyal ng Bangko Sentral. Sinabi ni Diokno, kasunod ng agam-agam ni dating BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo sa paglalaan ng 100% ng mga dividendo ng BSP sa Maharlika Fund sa unang 2 taon nito. Dati na ring sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla sa pagdinig sa Senado na kaya nila itong ibigay sa Maharlika Fund. Si NEDA Secretary Arsenio Balisaca naman naniniwala raw na hindi magiging balakid sa intensyon ng panukala ang pagbabawal sa pension funds na ipasok sa Maharlika. The President certified the passage of the Maharlika, no? So, and I think that that the amendments or the improvement or the final provisions, we can live with those. I mean, they are in general quite good provisions, especially those that improve the governance of Maharlika, the safeguards. Mga kapuso, ilabas na ang kapote, ihanda na ang payong dahil umpisa na nga ng tag-ulan. Sa ngayon, buong bansa na ang apektado ng habagat, kaya paghandaan ang maulang weekend. Base sa datos ng Metro Weather, sa Luzon, mataas ang tsansa ng ulan lalo sa hapon. May matitinding ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Maging handa po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Ang ganitong panahon, posibleng magpatuloy hanggang sa linggo. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila, lalo tuwing hapon kung kailan malawakan ang mga pag-ulan. Sa Visayas, mataas ang tsansa ng ulan mula bukas hanggang linggo. May heavy to intense rains din sa Samar at Leyte provinces, pati sa Panay Island, Negros at Bohol. Posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Mindanao. Matitinding ulan ang inaasahan sa Zamboanga Peninsula, Caraga, BARMM at Davao Region. Bukod sa mga pag-ulan, apektado rin ang habagat ang lagay ng mga karagatan. Magiging maalon at delikado pumalaot
sa mga northern at eastern seaboard ng Northern Luzon. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, tila nabuhay ang mga karakter sa iba't ibang comics, cartoon at games sa pinakamalaking gaming and pop culture event sa bansa, ang Conquest 2023. Tuluyan hanggang weekend pero sisilipin muna natin live sa pagtutok ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, kung ikaw ay gamer o kaya din naman cosplayer, hindi ka pwedeng mawala sa event na ito. Sa katunayan, dagsa sila rito ngayon para makisaya, makilaro sa 3 araw na gaming at pop culture convention. Kakaiba at kamanghamanghang mga karakter ang sasalubong sa iyo. At tila ba pumasok ka sa gaming world? Yan ang matutunghayan rito sa Conquest Manila 2023, ang pinakamalaki umanong gaming at pop culture event sa bansa. Exciting po talaga po kasi maraming tao tapos maraming iba't ibang cosplayers. Yung mga families, yung sila lumalapit sa amin, tapos gusto nila ipapicture, masaya po talaga kami. Feel na feel mo mula sa mga disenyo, props, hanggang sa mga state-of-the-art costume ng mga dumalo. May mga monsters ba kamo? Who you gonna call? O diba? Dapat feel na feel ang character. Because of my love sa character, I want to show people how Reyna will look like in real life. Kailangan suitable yung outfit mo to portray the character. Mainit ba mainit? Taste na lang for the character. Tiis ganda na lang talaga. Lalo't ilan sa kanilang mga costume, halatang ginastusan ng gusto. Kasi sinasali po namin ito sa mga competition so kailangan gandahan po talaga yun. Siyempre, hindi mawawala ang pagkakataong ma-experience at malaro ang mga kinagigiliwan mong games. May mga gaming tips pa mula sa mga kilalang creator. Kung sa bagay, kung gaming lang din naman ang pag-uusapan, talaga namang hindi tayo mapag-iiwanan. Di ba't patok na patok yan sa bansa? Mga pambato nga natin maski sa SEA Games, umaalagwa. Kaya ang larong Valorant na isang sikat na global game, may Pinay character na, si Agent Neon. Ang kanilang kauna-unahang Southeast Asian character. Kasi si Neon, she's from Manila and he grew up dito. Actually sa Taguig, sobrang honored po ako. Like sa dami-dami ng cosplayer ako yung napili. Of course, we want to have Filipino representation. Samantala, Emil, ilang minuto na lamang ay magsisimula na yung tinatawag ng Music Night. Bahagi pa rin ito ng Conquest Manila 2023, no? At tampok dito ang ilang piling mga banda. Magpapatuloy ang convention ito hanggang sa Linggo, June 4. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Epektibo na po ngayong araw ang kasunduang magpapababa sa taripa ng mga ini-import natin sa 14 na ibang bansa, ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Inaasahang makakatulong ito para magmura ang mga bilihin pero may agam-agam ang ilang grupo. Nakatutok si Bernadette Reyes. 3 araw palang bukas ang cafe na ito sa Quezon City pero ramdam na rito ang taripang pinataw sa mga imported na gamit at raw materials. Medyo mabigat po since kailangan mo siya laging isama sa cost. Sa kabila ng mga hamon, umaasa silang balang araw maipapamalas rin nila sa ibang bansa ang kalidad ng mga produktong sariling atin. We also use local chocolate para sa aming mocha. And galing ito sa summer. Ang mga farms natin sa Pilipinas can actually produce great tasting coffee. Ang pangarap na yan at ang pagpapababa ng import cost ay kabilang sa mga layong tugunan ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, kung saan napagkasunduan ng 15 bansa na unti-unting bababaan hanggang tuluyang matanggal ang taripa ng mga inaangkat nilang produkto sa isa't isa sa loob ng 20 taon. Dahil dyan, inaasahang magmumura ang mga import na may epekto sa ekonomiya. Yung textile yung halimbawa na nanggagaling sa China, pwede natin kunin pagkatapos may export natin at 0% duty sa Korea and Japan na very big markets.
Bukod sa maaari makabili ng mga raw materials sa mas murang halaga mula sa ibang bansa, pagkakataon ng RCEP para maipakilala ng Pilipinas ang mga produktong sariling atin, tulad na lamang ng mga coffee beans at mga tsokolate na ani ng ating mga magsasaka. Pero nananatili ang agam-agam ng mga grupo tulad ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG dahil mas magaan na rin ang pagpasok ng mga import na makikipagkompetensya sa ating local products. Yung RCEP talaga is hindi makakatulong sa atin kasi yung export natin hindi talaga mas konti na product na pwedeng i-export kaysa import. So yun ang tingin natin kaya hindi talaga makakatulong doon sa local product. Pagdidiin ng DTI, hindi sakop ng RCEP ang mga produktong kadalasang inaani ng mga local farmers tulad ng bigas, mais at mga meat products tulad ng baboy. The big potential for us really is also in the agricultural sector, another segment, those that are producing crops that are processed into specialty food. May nilatag ding sistema para agad malaman kung labis-labis na ang mga import na maaaring makaapekto sa local products. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tapos na ang clinical trial sa bakuna kontra African Swine Fever na problema pa rin sa 15 probinsya. Ang resulta niyan at ang susunod na hakbang ng ilang babuyan. Sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ganito ang kulay ng mapa ng Pilipinas kung laban kontra ASF o African Swine Fever ang pag-uusapan. Sa zoning ng Bureau of Animal Industry o BAI, red yung mga may kumpirmado at aktibong kaso ng ASF. Pink kung naresolba na ang ASF pero katabi ng lugar na may ASF pa. Yellow kung walang report ng ASF pero mataas ang panganib na magkaroon. Dark green naman kung walang report at mababa ang tsansang magkaroon ng ASF. Ayon sa BAI, 15 probinsya sa 9 na rehiyon ang may mga aktibong kaso ng ASF. Ang magandang balita raw, napatunayan sa natapos ng clinical trial sa 6 na farm sa Luzon na mabisa ang bakuna kontra ASF. Walang side effect or ill effect ang bakuna kasi ang ginawa sa safety trial 10 times the normal dose ang binigay natin sa baboy at walang nagkasakit or wala mang namatay until the end of the trial. 2019 unang nai-report ang ASF outbreak sa bansa. Nasundan ito ng pagkatay ng mga baboy na may ASF para hindi kumalat ang sakit. Ang ASF kasi, viral disease na mabilis kumalat sa mga baboy pero hindi naman naipapasa sa tao. Pero ayon sa BAI, pinababa nito ang swine inventory sa bansa. Mula 12 million bago tumama ang ASF. Ngayon, sabi ng Philippine Statistics Authority, nasa 10.18 million heads na lang. Kaya interesado rin daw ang mga producer ng baboy sa bakunang pinaplanong bilhin mula sa Vietnam. Ito yung matagal na naming hinihintay. Mabilis na mawawala ang ASF dito sa ating bansa. At ang mga magbababoy ay muling kakaroon ng sigla na mag-alaga, mabilis pabilik yung tamang supply at makikinabang dito ang ating mga kababayan dahil sigurado bababa ang presyo ng karne ng baboy sa palengke. Paglilinaw ng BAI, hindi libre ang bakuna. Sa oras daw na mabigyan ito ng Certificate of Product Registration ng Food and Drug Administration, mabibili ito ng mga pork producer sa merkado. Ang tanong, bibili kaya ng bakuna ang maliliit na babuyan at yung mga nag-aalaga lang sa kanilang mga bakuran? Ayon sa PSA, 76.5% ng swine population ay mula sa maliliit na producer, 22.3% mula sa commercial farms at 1.2% lang mula sa semi-commercial farms. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, dapat maglaan ng pondo ang DA para mabakunahan ang mga baboy ng mga backyard racers. Kung wala silang pondo at kulang ang kanilang bibiling bakuna, hindi pa rin matatapos yung problema natin sa ASF. Hindi pa rin mawawala yung takot ng mga magbababoy. Ang pinakamaganda sana, mabigyan ng lahat ng backyard racers. Hindi pa natin masasabi sa ngayon yan, but posibilidad na depending on sa presyo, the government can intervene.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy po ang pagdami ng mga Pilipinong may chronic kidney disease o sakit sa bato. 7 milyon na sila pero posibleng mas marami pa. Hindi lang nila alam dahil maraming walang sintomas. Nakatutok si Mariz Umali. Higit sa 7 milyong Pilipino na ang may chronic kidney disease sa bansa as of 2021, ayon sa pag-aaral ng National Kidney and Transplant Institute. Pero sa tingin ng mga eksperto, posibleng mas mataas ang totoong bilang dahil marami pa raw ang hindi nadadiagnose. Yung data nating 7 million is an underestimation. No? So tingin ko, merong pang hindi tayo nare-reach at nabibilang dun sa maaring nagkaroon na ng sakit. Kasi kadamihan din minsan, darating sa amin, sira na yung kidney eh. Base sa pag-aaral ng Institute for Health Metrics and Evaluation, mula sa pagiging pang-6 noong 2009, naging pang-4 na nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy ang chronic kidney disease pagsapit ng 2019. Base sa datos, 45% ang itinaas niya sa loob ng 10 taon. Nababahala na ang Philippine Society of Nephrology sa patuloy na pagtaas daw ng mga nagkakasakit sa bato. Pinakakaraniwan daw na sanhi ng CKD, ang diabetes at hypertension. Karamihan daw ay walang sintomas, lalo na kapag nagsisimula pa lang ang sakit. At kung malala na ang CKD, kadalasan kailangan ng sumailalim sa dialysis, transplant o di kaya'y humantong sa pagkamatay. Kaya payo ng mga doktor, ugaliing magpa-check up. Nasa konsulta package naman daw ng PhilHealth ang mga test para matukoy kung may CKD. Tuloy-tuloy rin daw ang hakbang ng pamahalaan para matulungan ang mga may CKD. Sa ngayon, mayroong 482 na lisensyadong dialysis clinic sa iba't ibang rehiyon. May PhilHealth benefit package din para sa 144 sessions ng dialysis kada taon. Para hindi na humantong sa ganito, mahalagang mapangalagaan ang bato. Kabilang dito ang pag-control sa blood pressure at blood sugar at hindi pag-aabuso sa paggamit ng pain reliever at supplement. Kidney disease is irreversible. Hindi siya pwedeng mabalik na sa normal pag sinabi mong chronic kidney disease. Pero ito ay maaring iwasan at maaring pigiling lumala. CKD ay produkto din ito ng mga lifestyle-related disease. Kumain ng tama, mag-exercise. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Aprobado na ang extension project para sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, mahigit 20 bilyong piso ang tinatayang magagastos sa proyekto. Layo nitong pabilisin pa ang biyahe mula Ilocos Region papuntang Central Luzon at Metro Manila at pabalik. Target makumpleto ang extension project bago matapos ang termino ng Pangulo. It's another iconic episode para sa Voltes 5 Legacy dahil espada rin ang pantapat sa laser sword ng bagong makakalaban ng Voltes team. At para matalo ang magaling na kalaban, kailangang mag-training ni Steve sa labas ng Mecha Robot? Makichika kay Aubrey Carampel. Madamdamin ang pagtatapos ng laban ni Voltes 5 at ng Beast Fighter na si Vi Zanger. Let my sons go! Kung saan nagbuwis ng buhay si Dr. Mary Ann Armstrong na siyang tumulong sa Voltes 5 team para matalo ang kalaban at mailigtas ang kanyang mga anak na sina Steve, Big Bert at Little John. Sa gitna ng pagluluksa, ang Armstrong Brothers ready to rise up kasama ang Voltes team para ipagpatuloy ang kanilang misyon na protektahan ng planet Earth. Habang ang mga Bozenian, inihahanda at pinalalakas na ang kanilang bagong Beast Fighter. Nais kong ipakilala sa inyo si Gardo, ang aking magiting at mahusay na Beast Fighter. Lakas, liksi at galing. Si Gardo ay gawa sa alloy ang pinakamatibay na bakal sa kalawakan at hango sa isang samurai warrior. Si Gardo ay biyasa sa isang pamamaraan ng samurai na lingid sa kaalaman ni Voltes 5, kaya mahihirapan siyang kalabanin ito. Pero ang Voltes 5 team may nakahandang depensa na ituturo ni Big Bert sa kanyang kapatid na si Steve. Gagamitin natin ang butterfly return technique. Isa ito sa iconic episodes na inaabangan na ng Voltes 5 Legacy fans. Ramdam din ang Voltes 5 Legacy fever
sa Baccalaureate Mass ng University of Santo Tomas para sa batch 2023 graduates. Ginamit ang Voltes 5 theme na Voltes 5 no Uta bilang background music para sa kanilang fireworks display. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Kasunod ng pag-alis ni Tito, Vic at Joey at iba pang dabarkad sa Tape Incorporated, may nilinaw si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Hindi daw kontrolado ng network ang nangyari at walang pinapanigan ang GMA. Nakatutok si Nelson Canlas. Nagsalita na si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez tungkol sa issue na namamagitan sa Tape Incorporated, ang producer ng noontime show na Itbulaga. Sa mga lumisang host nito na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Block timer ang tape sa GMA7. Mula nang magpaalam ang TVJ sa show kamakailan, replay na ang ipinalalabas sa noontime slot ng GMA. Nalulungkot daw ang bumubuo ng Kapuso Network sa mga nangyayari ngayon sa noontime show. Alam mo Nelson, it was beyond our control. Kung may control lang tayo, kung may say tayo sa mangyayari, syempre, hindi natin sila papakawalan, ayun yung term nila, pipigilan natin sila, susubukan natin gawin ang lahat para magstay sila sa atin. Kaya lang, sa totoo, hands off ang GMA dyan kasi it was an internal issue between TVJ and Tape Inc. So, wala naman talaga kaming alam about those issues. Nalaman lang namin yung issues, yun nga, pag lumalabas sa mga social media or sa newspapers or sa interviews. So, it wasn't right for us na makialam. Meron pong mga nagsasabi na kampi daw po ang GMA sa pamilya Halusos. From the start, wala talagang kinampihan ang GMA dito. Katulad nga ng sinabi ko, it was their internal issues. It was a corporate issue. In an earlier GMA statement, sinabi po na bound ang network ng contract with Tape Inc. Ano po ba yung nakapaloob sa contract na ito? Yes, para siguro mas maintindihan ng mga tao, ang contract kasi ng GMA is with Tape. Wala kaming contract with TVJ as talents of, or as kasama ng Tape. Ang contract na ito ay isang block time agreement. Ang ibig sabihin nun, parang umuupa sila ng noontime slot sa atin, sa GMA. Binabayaran nila tayo ng upa at para sila yung laman ng noontime slot from Monday to Saturday. Kung ano yung laman nun, wala tayong kinalaman dun. In fact, nasa contract nila na they can change hosts, they can reformat, and this contract was negotiated by Mr. Toviera pa ang nag-negotiate nung time na yon. We have to honor the contract as long as there is no breach of its provisions. Kasi, ibang contract it has legal consequences. Dagdag pa ni Attorney Annette, wala raw magbabago sa relasyon ng GMA sa Tape Incorporated at sa mga opisyal nito. Ganon din ang pakikitungo ng Kapuso Network sa TVJ at iba pang dating host ng programa. Sa katunayan, bukas daw ang pinto ng GMA sa mga host na umalis sa Itbulaga. May ongoing show si Bossing Vic sa GMA, ang Open 24/7. Samantalang si Jose Manalo naman ay isa sa mga judge ng Battle of the Judges. I fervently believe that it won't change because iba naman ang GMA, iba yung Tape. Labas ang GMA sa issues nila with Tape. Hindi naman sila umalis ng GMA, sa totoo. Umalis lang sila dun sa show na pinoproduce ng Tape. Naghihintay din daw ang Kapuso Network kung kailan magbabalik ang noontime show. Nasa kontrata daw ng Tape Incorporated na kailangan nilang mag-produce ng isang show para sa time slot. Handa rin daw ang Sparkle, ang talent management arm ng GMA, para mag-supply ng talents sa show. Kung wala namang conflict at pumapayag yung talents, why not, diba? Kasi it's really a separate business and kung mabibigyan naman ng trabaho yung talents namin, why not? And we've been doing this even before nagka-falling out. Years and years back, katulad ni Alden, diba? Galing siya sa Sparkle. Katulad nila Ruru at Bianca, talagang we provide talents.
Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. And that's it for our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog, ang balita. Nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.